Gayunman, sa aking ika-18 kaarawan, sinabi sa akin ng aking maestro, nahaharapin ko ang isang pagsubok ng buhay at kamatayan. Tanging sa pamamagitan ng paggamit sa kapalaran ng pamilyang Sterling, makakalaban ko ang kapalaran. Kaya, ako, si Aurora Sterling, ay bumalik na. Ang binibini, paano siya nakabalik na ganyan ang suot? Ang ganda-ganda, nawala ang binibini noong bata pa, at namuhay bilang isang karaniwang tao. Ngayong nahalata na siya, isa itong kwento ng pag-angat mula sa kahirapan. Naku, hindi niya basta-basta mawawala, yang amoy probinsyana. Tumahimik. Ang presensya ng binibining ito, bakit napakalakas? Dito po. Minsan ay nag-alala ang aking maestro, na mahahadlangan ako ng mga ugnayang pampamilya. Hindi niya alam, mula nang ako'y pabayaan ng pamilyang Sterling, wala na silang iba kundi panggatong para labanan ko ang kapalaran. Nanay, nandito na ako. Kakauwi mo lang. Hindi man lang nag-ayos, para magmukhang presentable. Ano yang amoy? Ikaw ba, Aurora? Pagkatapos ng mahabang panahon, nahanap na rin kita. Si Lian ang nag-iwan sa akin. Hindi si Victor ang pangunahing may sala, pero hindi niya ako hinanap. At ngayon nandito siya, nagpapanggap na mapagmahal na ama. Nakakawa. Pero, nararamdaman ko ang totoong pagsisisi niya. Mabuti, magagamit ko yan, para magkaroon ng pwesto sa pamilyang Sterling. Tatay, nandito na ako. Aurora. Maligayang pag-uwi. Kaya ito pala ang anak na inampon ng mga Sterling, matapos nila akong iwan. Pinanganak sa masamang kapalaran, tunay na masamang tao. Mukhang ang paghuhusga ng pamilyang Sterling ay hindi naman ganoon kagaling. Aurora. Ang mga mata mo, nakakatakot. Galit ka ba sa akin, dahil pumalit ako sa'yo? Tutu. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Sterling. Ngayong nandito ka na. Siguro dapat na akong umalis. Melanie, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang lugar na ito ay magiging tahanan mo magpakailanman. Ikaw ay magiging mahal kong anak magpakailanman. Kaya ganun pala, tusaw na bruha pala siya. Mabuti naman. Kahit papaano, ang mga bagay mula ngayon ay hindi na magiging boring. Si Melanie ay mabait at mahinahon sa pagkatao. Kailangan mong bigyan siya ng konsiderasyon mula ngayon. Naririnig mo ba ako? Bigyan siya ng konsiderasyon. Higit sa 1 dekada na siyang pumalit sa akin. Hindi pa ba sapat ang ibinigay ko? Aurora, ikaw ay isa lamang na aming isinama pabalik. Hayaan mong linawin ko ito. Sa aming mga puso, ang pamilyang Sterling ay may isang tunay na binibini at iyon ay si Melanie. Tatay. Totoo ba yan? Kahit na lumaki ako sa probinsya, may isang bagay akong natutunan. At iyon ay ang hindi maging pabigat sa sinuman. Kung ako ay nagdudulot ng problema sa pamilyang ito, siguro dapat na akong umalis. Aurora, huwag kang umalis. Ryan, bantayan mo ang tono mo. Si Aurora ay anak din ng pamilyang Sterling. Mula ngayon, pantay-pantay ang treto mo sa kanila. Naiintindihan mo ba? Gaya ng inaasahan ko, siya pa rin ang pinakamadaling lokohin. Kailangan ko lang magpanggap na biktima, at susunod na siya. Tatay, kung gusto niyang umalis, hayaan mo na siya. Hindi naman parang ang pamilya natin ay may isang anak na babae lang. Tama na. Marami ng pinagdaanan si Aurora sa mga nakaraang taon ng mag-isa. Hindi ko hahayaang siya ay pagmalupitan sa sarili niyang tahanan. Aurora, buong araw kang nagbiyahe. Siguro pagod na pagod ka na. May inihanda kaming kwarto para sa iyo sa itaas. Tingnan natin. Kung magugustuhan mo, Salamat, tatay. halika na. Tingnan mo ito.
Ayon kay Master Elmsworth, ang anteng-anteng ng pagbabago ng kapalaran ay kailangang ilagay sa kwartong may pinakamalakas na mahalagang enerhiya sa bahay. Pero ang kwartong ito ay laging nasa lilim. Mahina ang mahalagang enerhiya rito. Hindi. Tatay. Hindi ko gusto ang kwartong ito. Ngayon ka pa nagiging pihikan. Ang kwarto mo sa probinsya, maihahambing ba ito? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Aurora, anong klaseng kwarto ang gusto mo? Papalitan ko ito para sa'yo. Yung may pinakamalakas na mahalagang enerhiya. Tatay, gusto ko ng ibang kwarto. Sige, marami namang kwarto sa bahay na ito. Tingnan natin doon. Nanay, siguro dapat na lang akong umalis. Ayokong magalit si Aurora. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang aking mahal na anak. Hindi kita hahayaan na mapahamak. Tama si nanay. Melanie, ikaw pa rin ang kapatid ko. Wala ni isang bagay ang makakapagbago niyan. Ryan, Nakaharap sa araw ang bintana, laging nasisipsip ang enerhiya ng araw. Ito talaga ang pinakamagandang lugar para ilagay ang anteng-anteng. Tatay, gusto ko ang kwartong ito. ang bruha, ang lakas ng loob niyang kunin ang kwarto ko. Impossible. Ang kwartong ito, matagal nang nakatira dito si Melanie. Kung lilipat siya sa iba, hindi siya masasanay. Eksakto. Sa bahay nating mga Sterling, napakarami nating kwarto. Wala ba talagang isa man na nagustuhan mo? Kailangan mo bang agawan si Melanie ng kwartong ito? Ano naman kung ikaw ang tunay na tagapagmana? Ano ang importansya noon? Nakakalungkot lang na ang pamilya mo ay nasa panig ko. Tatay. Pero, hindi ko gusto ang ibang mga kwarto. Nanay. Kung gusto ni Aurora, ipaubaya mo na sa kanya. Aalis na lang ako. Melanie. Aurora. Kakakabalik mo lang. Pinapaalis mo na si Melanie. Anong gusto mong gawin? Kung alam ko lang, hindi na sana kita pinabalik. Ang sarili kong tunay na ina ay laging nagtatanggol sa isang ampon, pero gustong paalisin ang sariling anak. Nakakatawa. Buti na lang wala akong pagmamahal para sa kanila. Kung hindi, siguradong nasaktan niya ang puso ko. Tatay, nakita mo rin. Pinalitan ako ni Melanie at nagsaya sa buhay mayaman ng mahigit isang dekada. Ngayon, sinusubukan pa niyang kunin ang kwarto ko. Si nanay at ang aking kapatid ay tinutulungan pa siyang sisihin ako. Sa tingin ko, dapat na lang akong umalis. Aurora, tigilan mo ang pagpapanggap na biktima. Hindi maganda ang kalusugan ni Melanie. Hindi ka ba makapagpakita ng konting pangunawa? Tama na. Aurora, sa lahat ng mga taong ito, sapat na ang hirap na dinanas mo. Melanie, lumipat ka sa katabing kwarto. Tatay, Ikaw, Melanie, mahal ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ang kabilang kwarto ay magiging kagaya nito. Eksakto kagaya nito, okay? Okay. Salamat, nanay. CJ. Melanie, mahal ko. Ang batong Hade na ito ay ipinamana sa akin ng aking ina. Ngayon, ito'y ipinapamana ko sa iyo. Nanay, ipinamana ito sa inyo. Hindi ko ito matatanggap. Si Aurora ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Sterling. Ang batong hading ito ay dapat mapunta sa kanya. Ngayon, ito ay aking regalo para sa iyo. Para sa iyo, tanggapin mo na, okay? Nanay, Hindi ko ito matatanggap. Tama siya, ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Sterling. At dahil ang batong Hade ay pamana ng pamilya, ang pagpapamana nito sa akin, ang nararapat lang. ikaw, Aurora Sterling, Tama na. Lian, maghanda ka ng mga damit para kay Aurora. Sa totoo lang, huwag na. Maghanda ka ng isang buong set ng lahat. Nang meron si Melanie para kay Aurora. tatay, ikaw. nauunawaan ko. Melanie, mahal ko. Samahan kita, namili ng mga bagong damit. Tatay, may mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Tatay. Nararamdaman ko. Nanay, ang aking kapatid, at ang aking kapatid na babae, wala sa kanila ang nagkakagusto sa akin.
Ikaw lang ang tanging tao sa bahay na ito, na talagang maaasahan ko. Oh, aking mahal na anak, huwag mong isiping ganoon. Sila ay nagbibigay lang ng kaunting panahon para masanay sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi kita hahayaan na magdusa kahit kaunti. Salamat, tatay. Ang aking mga tsansa na manatili ay tumaas na ng kaunti. Magpahinga ka na sa iyong kwarto. May trabaho akong aasikasuhin. Dito na. Julian Croft. Ano ang kanyang pakay? Aurora. Mabuti ba ang pagtrato nila sa'yo? Julian Croft. Ano ang gusto niya ngayon? Aurora. Mabuti ba ang trato nila sa'yo? Hindi mahalaga. Pagkatapos ng lahat, hindi ako bumalik sa pamilyang Sterling para hanapin ang kahabag-habag na pagmamahal na ito. Nasaktan ka nila. Tulungan kita. Huwag mo nang intindihin. R. Aurora, mula nang iligtas mo ako, ang buhay ko ay sa'yo na. Kapag kailangan mo ako, laging nandito ako. Hindi ko inakala na ang taong minsan kong iniligtas ay ganito pala katapat sa akin sa lahat ng mga taon. Aurora. Ipinapasok kita sa pinakamagandang paaralan, sa lungsod ng Veridia. Simula ngayon, pwede ka nang pumasok sa paaralan. Salamat, tatay. Victor. Paano siya makakapasok sa parehong paaralan? Ni Melanie, ang mga estudyante sa paaralang iyon ay galing sa mayayamang pamilya. Sa ugali niya, kung may ma-offend siya, tayo ang maglilinis ng kalat niya. Pareho silang anak na babae ng mga Sterling. Bakit hindi sila pwedeng pumasok sa parehong paaralan? Bukod pa riyan, hindi ba nandyan na si Melanie sa paaralang iyon? Sa paggabay ni Melanie, madaling makakasabay si Aurora. Solusyon aduna. Aurora Sterling. Sa paaralan, ingatan mo ang iyong salita at gawa. At huwag kang magdulot ng problema kay Melanie. Tatay, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maranasan ni Aurora ang buong init ng pagtanggap ng aming paaralan. Mas maganda yan. Dapat magkasundo ang magkapatid na babae. Aurora Sterling, isa ka lang babaeng probinsyana. Akala mo makakasali ka sa aming grupo. Hintayin mo lang. Tutulungan kitang makibagay ng maayos. Hindi mo ito makakalimutan habang buhay. Salamat, Melanie. Makakasundo ko ng maayos ang sinumang gustong maging kaibigan. Pero kung hindi sila, marami akong paraan para harapin sila. Oh. Teka, may nakakaalam na darating si Aurora at nag-ayos nito para lang sa kanya. Ha 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 ha. Halika rito. At panasan mo ang mesa na ito. Probinsyana, ano ang karapatan mong utusan si Binibining Sterling na maglinis ng kalat mo? Sino ka ba? Mukhang gusto mong mamatay. Ang tunay na tagapagmana. Ang nag-uutos sa ampon na anak na magpunas ng mesa. May problema ka ba dyan? Ano? So si Aurora, ang tunay na tagapagmana ng mga Sterling. Eddie si Melanie, ang ampon pala talaga? Mukhang. Hindi mo sinabi sa lahat ang totoong kalagayan mo, ha? Aurora, tumahimik ka. Akala mo ba dahil lang dinala ka rito ni tatay? Ikaw na ang reyna ng bahay na ito. Panaginip lang yan. Sa lahat ng mga taong ito, walang sawang nag-invest si tatay. Sa akin, akala mo ba, papayagan ka niyang sirain ang reputasyon ng pamilya? Kaya pala, ganyan ang lakas ng loob mo, na patuloy akong guluhin. Siyempre,
Kung talagang gusto ka ni tatay, bakit? Wala pang piging ng muling pagsasama ng pamilya? Isa ka lang, katatawa ng nakatago sa anino. Kapag tinapakan kita, mananatili ka lang dyan. Ngayon, bumalik ka sa upuan mo, at umupo. Pepe, sumunod. Ano? Ha? Ano ang nangyayari? Ang katawan ko, ayaw sumunod sa akin. Aurora, ano ang ginawa mo? Ewan ko. Marahil ay napakarami mo ng masamang ginawa. Kaya ka naabutan ng karma. Aurora, maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong malaman mo kung sino talaga ang nag-iisang anak ng pamilyang Sterling. Ikaw, isang galing probinsyang walang modo. Ang mga api kay Melanie. Ano na nangyayari sa akin? Ang katawan ko. Hindi ako makakilos. Probinsyano ka lang, galing sa probinsya. Paano mo nagawang hawakan si Melanie? Sino ka ba? Bulag ka ba? Ito si Jason, ang nobyo ni Melanie. Ngayon, lumapit ka rito, at magpakita ka ng respeto. Sino ba siya para mag-asta ng ganyan? Ako, magpapakita ng respeto sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Jason. Hayaan mo na, Aurora. Hindi naman niya ako binubuli. Aurora. Lahat naman ay, nagbibiro lang sa'yo. Wala silang masamang intensyon. Huwag kang magalit. So, lahat ng yon, sa paningin mo, biro lang. E paano kung araw-araw kitang biruin? Aurora. Gusto ko lang namang makisama ka sa lahat. Huwag kang ganyan. Natatakot ako sa'yo. Kaya ang pamilya Sterling ay nag-ampon, nang walang utang na loob na lobo. Ikakampi mo pa ang mga di kapamilya, para pahirapan ang sarili mong kadugo. Hindi. Nagsisinungaling ka. Jason. Hindi totoo yon. Aurora Sterling, tama na yan. Mabait na mabait si Melanie. Hindi kita hahayaang saktan siya. O siraan ang pangalan niya. Ngayon, lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Melanie. Kung hindi, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Kung wala kang salamin sa bahay, pwede ka namang gumamit ng Cog-8. Tingnan mong mabuti ang sarili mo, nakakawa ka talaga, sa mga nakausling kilay mo, at sa hungkag mong bungo. Kaya pala madali kang magamit. Gusto mo bang mamatay? Jason, sigurado ka bang gusto mong panigan, si Melanie, ang pekeng tagapagmana? Laban sa akin, ang tunay, yun ba ang gusto mo? Jason. Hayaan mo na. Nagpapasalamat na ako na si Aurora ay pinapayagan akong manatili sa mga Sterling. Kontento na ako. Huwag mong galitin si Aurora dahil sa akin. Aurora, sa tingin mo ba talagang may pakialam ang mga Sterling sa'yo? Sa tingin mo? Mismo ang sabi sa akin ni Ryan. Sinabihan niya akong, bantayan ka sa paaralan. Kailan pa? Naman na pa sa ilalim ang pamilyang Sterling. Kay Ryan. Pagbalik ko, kakausapin ko si tatay. Jason, tigilan mo, magagalit si tatay. Ang baho mo. Hindi ko kayang tiisin kapag may maruming bagay na humahawak sa akin. Aurora, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong saktan. Si Jason. Tumahimik ka. Jason, umatras ka, ngayon din. Kung hindi, magdudulot ka ng madugong sakuna sa sarili mo. Ang lakas ng loob mong sumpain ako. Jason, kalimutan mo na. Hindi natin siya kayang talunin. Huwag mong sirain ang pagkakaisa ng ating mga pamilya dahil sa akin. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon, ikaw na mayabang at malikot na babae. Binalaan na kita noon. Hindi ka nakinig. Ikaw ang may gawa nito. Puta! Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin.
Arf! Ako? Jason, ayos ka lang ba? Aurora, palagi mo akong inaapi sa bahay at pinabayaan ko na lang. Pero ngayon, ang lakas ng loob mo. Saktan si Jason, hindi ka palalampasin ng pamilya ko nito. Eksakto. Si Jason ang tagapagmana ng pamilya ko. Kung saktan mo siya, kaaway mo na ang pamilya ko. Isang probinsyano, galing sa probinsya. Hindi mag-aaksaya si Ginoong Sterling para sa'yo para awayin ang pamilya ko. Tatawagan ko na ang tatay ko. Hindi ko inakala na ang dakilang binata ng pamilya ko ay magpapakabata, magdadalawa sa magulang kapag hindi mo kalaban. Ikaw, nandito na ang punong guro. Sino ang may lakas ng loob na magkagulo sa paaralan? Ang punong guro. Sina Jason at ang kanyang mga kasama ay nag-ipon ng isang buong grupo, lahat para lang sampalan ako. Ngayon hinaharangan nila ang daan ko at ayaw akong paalisin. Sila, hinawakan pa nila ako. Natatakot ako. Jason, ano ang pinagsasasabi mo? Aurora, kailangang mayroong pagkakamali. Ang punong guro. Ito ay pagitan ng pamilya ko at ng pamilya Sterling. Mas mabuti pang huwag kang makialam. Aurora Sterling, mapagkunwaring bruha ka talaga. Akala mo ba, ang isang hamak na punong guro ay makakatulong sa iyo? O baka naman, siya ang tatayo para sa iyo. Laban sa mga nangungunang pamilya sa lungsod ng Veridia. Naroon ang pamilya ko, ang pamilya Sterling. Parehong pamilya ay mga pangunahing manlalaro sa lungsod ng Veridia. Hindi mga taong kayang kong kalabanin. Ahem. CJ, tinawagan ko na ang inyong mga magulang. Malapit na silang dumating. MHM. Eksakto. Kapag kumikilos ang mga pasaway na bata, nararapat lang na mamagitan ang kanilang mga magulang. Jason, Aurora, narito na ang nanay ko. Maghintay ka lang hanggang sa ilagay kanya sa iyong lugar. anak ko, Nanay, Ilusyon at panlilinlang, katotohanan sa kasinungalingan. pasaway na anak, sino ang nagsabi sa iyong hawakan si Aurora? nanay, Ang anteng-anteng ng pagbaliktad ng katotohanan ko ay talagang mahusay sa paggawa ng itim na puti. Bakit si Ginang Cole sa lahat ng tao ang kumakampi sa bruhang iyon? Ginang Cole, malibang tao ang sinasaktan mo. Si Aurora ang nagsimula sa pamamagitan ng pambubuli sa akin. Sumaklolo lang si Jason para protektahan ako, iyon lang. Pakiusap, huwag kang magalit kay Jason. nanay, wala namang kinalaman dito si Melanie. Hindi namin siya hinawakan. Siya ang nagpapanggap. Huwag kang mag-alala, anak. Ako si Ginang Cole. Matagal nang magkakilala ang ating mga pamilya. Jason, itong batang ito. Hindi talaga marunong tumimpi. Siguro natakot ka. Anak, samahan kita sa ospital para magpatingin. Nanay, sinabi ko na sa'yo. Nagpapanggap lang siya. Ginang Cole. Tama naman siya. Nagpapanggap nga talaga ako. Aurora, inamin mo rin ha? Nakikita mo, nanay. Ano nang sabi ko? Tumahimik ka. Aurora, huwag kang matakot. Sisiguraduhin kong makakakuha ka ng katarungan. Sabihin mo sa akin lahat ng ikinababahala mo. Ginang Cole. Si Jason at ang iba pa ay hindi ako binyuli. Naglalaro lang sila sa akin. Pakiusap, huwag niyo silang sisihin. Aurora, ikaw. Ay, Jason, nakakadismaya ka talaga. Mabait na bata. Wala kang dapat ipag-alala. Pag uwi natin, sasabihin ko talaga sa ama niya at papagalitan niya si Jason. Ginang Cole. Ibig sabihin, papalampasin na lang natin ito. Melanie. Melanie, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ryan. Medyo natigilan lang ako. Aurora, hindi ka ba talaga magpapakabait? Mula nang umuwi ka, ginulo mo ang buong bahay. Ngayon naman, nagkakagulo ka sa eskwelahan. Akala mo ba wala nang makakapagbigay sa'yo ng leksyon? Gusto kong humingi ka ng tawad kay Melanie. Ngayon din. Ryan Sterling, napakabuti at makatarungan. Aurora, tigilan mo na ang panunukso. Dalawa ang kailangan para mag-away. Melanie.
Melanie. Narinig kong nag-away kayo. Patingin nga sa'yo. Ayos ka lang ba, Sinta? Nanay, nandito ka na. Natakot ako. Ay, Sinta, huwag kang matakot. Nandito si nanay. Ang punong guro. Sino ang nakipag-away kay Melanie? Sabihin mo sa mga magulang nila. Tungkol naman sa gasto sa medisina nila. Handa kaming sagutin iyon. Sabihin mong umatras sila. At mula ngayon, lumayo kayo sa aming Melanie. Kaya, magkano ang balak mong ibayad sa gastos ko sa medisina? Ikaw ang nakipag-away kay Melanie. Nanay, kasalanan ko lahat ito, nanay. Hindi ko sinasadyang magalit si Aurora. Hindi naman pwedeng manood lang si Jason. Nakipag-away siya kay Aurora. Uminit ang usapan. At doon nagsimula ang away. Aurora, kapatid mo siya. Paano mo nagawa ito sa iyong kapatid? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. O kaya, huwag ka nang umasang makauwi mamayang gabi. Ginang Sterling. So kasalanan ko ang lahat. Ganun ba? Ako ang nagpalaki kay Melanie. Kilala ko ang ugali niya. Nang higit pa kanino man. Tingnan mo ang malaking security camera, doon mismo sa pader. Hindi ka ba man lang curious kung ano talaga ang nangyari? Aurora, alam mo namang mabuti na nasira ang security camera kaninang umaga. Bakit ka nagsisinungaling kay nanay? Kaya pala kayong dalawa ay nagpapakatapang ngayon. Tinitiyak kong ang camera na iyon ay naayos ko ng maaga. Sige, humanap ka ng ebidensya. Wala kang mahahanap. Universo, baliktarin. Oras, ibalik, ihayag. Ginang Sterling, naiintindihan kung gusto mong protektahan ang anak mo. Pero bago mo ako hatulan, may gusto akong aiparinig sa inyong lahat. Akala mo ba dahil lang ibinalik ka ni tatay? Ikaw na ang tunay na reyna ng bahay na ito. Magising ka sa katotohanan. Ikaw ay wala kundi isang kahihiyang itinatago. Kung aapihin kita, tiisin mo lang. Ang kapatid mo, may sasabihin ka ba para sa sarili mo? Nanay, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Natatakot lang talaga akong mawala kayong lahat. Kaya ko nasabi ang mga masasamang salitang iyon kay Aurora. Ako, gusto ko lang patunayan na mahal mo pa rin ako, na hindi mo ako pababayaan. Oh, Melanie, Sinta, ikaw ang aking mahal na anak. Paano kita iiwan? Huwag kang matakot. Tama na. Mga magkakapatid kayong lahat. Kalimutan na natin ito. Kalimutan. Bakit naman? Kung hindi ka sana bumalik, sinusubukang kunin ang lahat. Hindi sana naramdaman ni Melanie ang labis na banta at kawalan ng katiyakan. At hindi sana siya gumawa ng ganitong bagay. Aurora, makinig ka. Maging mabait ka. Dadalhin kita ni nanay sa ospital para magpatingin mamaya. Tungkol naman sa iba pang bagay. Pag-uusapan natin yan sa bahay. Okay. Dahil hindi mo ako bibigyan ng katarungan, maghahanap ako ng ibang magbibigay nito. Ano ba ang balak mong gawin? Tatawag ako ng pulisya. Aurora, hindi pa ba sapat ang nagawa mo? Gusto mo bang gawing katatawanan ng lungsod ng Veridia, ang pamilyang Sterling? Aurora. Ako ang iyong ina. Ako ang may huling salita dito. Naiintindihan mo ba ako? Ginang Sterling. Gusto mo bang malaman kung ano ang pakiramdam ng hindi makapagtanggol sa sarili? Ano ang sinabi mo? Victor. Lian, Aurora ang iyong tunay na anak. Paano mo nagawang sampelan siya sa harap ng iba? Sinisira mo ang reputasyon ng pamilyang Sterling. Tatay, hindi yun ang nangyari. Huwag kang magpaloko sa kanya, tatay. Walang sinumang humipo sa kanya. Siya ang may gawa ng lahat. Tatay, nandito ka na. Sila ay nagtutulungan laban sa akin. Victor, hayaan mo akong magpaliwanag. Ano pa ang ipapaliwanag? Nakita ko mismo ng aking mga mata. Aurora, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni tatay na makakamit mo ang hustisya. Humihingi ka ng tawad kay Aurora, ngayon din. Ako, Humihingi ka ng tawad. paumanhin. Nagkamali si nanay. Tatay, hindi kasalanan ni nanay. Kasalanan ko. Ako ang hihingi ng tawad kay Aurora.
mga Cole at ang pamilya natin ay magkaibigang pamilya sa henerasyon. Aurora, pakiusap, wag mong pahirapan si tatay. Anong kinalaman ng pamilya Cole dito? Ang anak ko, si Jason. Sinusuportahan lang niya si Melanie. Tapos nag-away sila, ni Aurora. Yung hiwa sa bibig ni Jason. Ikaw ba ang gumawa noon? Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa'yo, makikipag-away kaya ang kapatid mo, kay Jason. Bakit mo naman sinaktan si Melanie? Tatay, kayo. Tama na yan. Lahat kayo, lumabas na. Mamaya, kailangan pa natin ng piging ng muling pagsasama ng pamilya para magkaroon ng magandang ingay. Kung kumalat ang balita na mas masama ang trato namin sa aming tunay na anak kaysa sa aming ampon na anak, jijibain tayo sa internet. Aurora Sterling, ikaw ang may kasalanan nito. Hindi pa ako sinasaktan ni tatay dati. Sinusumpa kong palalayasin kita sa pamilyang Sterling. Umalis na tayo. Tatay, Ayaw sa akin ni nanay at ni Ryan. Kahit ang sarili kong kapatid ay iniisip na ninanakaw ko ang buhay niya. Kahit ang lalaking dapat sanay, aking nobyo, ay ayaw sa akin. Hanggang sinaktan niya ako. Aurora Sterling, hayaan mong linawin ko para sa'yo. Ang puso ko ay para lamang kay Melanie. Hindi ko pakakasalan, isang probinsyanang tulad mo. tatay, Bakit lahat ayaw sa akin? Dahil lang ba kasi itinapon ako sa probinsya? Pero matagal na akong nagtiis ng hirap. Hindi ba sapat yon? gago ka. Humingi ka ng tawad kay Aurora, ngayon din. Paumanhin, Ayan. Masaya ka na? Victor, ang asawa ko, si Ginoong Cole, ay galit na galit nang mabalitaan ang nangyari ngayon. Espesipiko niyang ipinagbilin sa akin tungkol sa proyektong kolaborasyon sa Timog Tuktok na magdagdag ng 2%. At ituring ito bilang paghingi ng tawad kay Aurora. Sana'y tanggapin ninyo ito. Ginang Cole. Salamat po sa inyo. Kayong lang ang tao ngayon. Bukod kay tatay, na tunay na mabait sa akin. Hindi ko inakala na ang isang maliit na pangyayari ay makakatulong pala sa pamilyang Sterling. Mukhang dapat mas mabait ako sa anak na ito. Yamang umalis na si Melanie. Ano pa ang saysay ng pagpapalalo pa nito? Tatay, tungkol sa nangyari kanina, ayokong maging pabigat pa sa'yo. Paano kung kalimutan na lang natin? Aurora, ang bait-bait mo. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita pababayaan na mapag-initan. Akala mo mapapahiya mo ako. Wala ka pang alam dyan. Tatay, natakot lang talaga si Melanie na mawala kami, kaya siya nagkamali. Patawarin mo na siya ngayon. Tama siya, Victor. Alam na niya ang pagkakamali niya. Mula ngayon, ako na ang bahalang bantayan siya. Melanie Sterling, alam mo ba na kung ikay matawag na isang bully, hindi lang ang Sterling Group ang masisira ang reputasyon. Pero higit sa lahat, maaapektuhan ang kasunduan ninyo sa pamilya Cole. Tatay, Mag-iingat na ako sa mga sasabihin at gagawin ko. Hindi ko hahayaang masira ang kasunduan sa pamilya Cole. Ang sermon ni Victor kay Melanie, puro salita lang. Buti na lang, nakita ko na ang tunay na mukha ng pamilyang ito. Hindi ko naman inasahan ang tunay na pagmamahal mula sa kanila. Aurora, alam ko talaga na nagkamali ako. Pwede bang para kay nanay at tatay? Patawarin mo na ako ngayon? Melanie, para kay tatay. Sa pagkakataong ito, papalampasin ko na. Pero magpakumbaba ka, at magkaroon ka naman ng hiya. Pasensya na, Aurora. Kasalanan ko. Hindi ko dapat ginahasa ang pagmamahal ni nanay at tatay, at ang pagmamahal ni Ryan. Ang bait-bait mo naman, para sa kahihiyang ibinigay mo sa akin ngayon. Babayaran kita ng 100 beses. Aurora Sterling, mabuti pa'y tumigil ka na. Ryan, alam mo ba ang sinabi sa akin ni Jason Cole? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sabi niya, na lahat ng pambubuli nila sa akin, ikaw ang may pakana. Aurora Sterling, tama na yan. Hindi ganoon si Ryan. Paano mo siya masasabihan ng ganyan? Kahit papaano, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Kung paano mo ito paglulusutan.
Problema mo na yan. Tatay, medyo pagod na ako. Gusto kong umakyat at magpahinga. Sige, umakyat ka na. Ikaw, lumuhad ka. Hindi, tatay. Siya, Lumuhad. Ang ginawa ni Ryan Sterling, pag-udyok sa iba na mangbuli sa sariling pamilya. Kung malalaman yan ng publiko, ang interes ng pamilya Sterling ay lubhang mapipinsala. Mahal kong Ryan, tiisin mo na lang, ang galit ni tatay. Julian Croft. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Aurora. Nag-aalala ako na hindi ka maganda ang lagay dito sa bahay ng mga Sterling. Sa galing ko. Sa tingin mo mabubuli nila ako. Alam ko. Pero natatakot pa rin ako na masaktan ka. Julian. Ikaw. Huwag mo sabihin, gusto mo ako. Gusto kita. Simula nang iligtas mo ako, umibig na ako sa'yo. Tigilan mo yan. Lumabas ka. Mula nang magkita tayo, alam ko na. Sa buhay kong ito, ikaw lang ang susundan ko. Iniligtas lang kita. Dahil nakita ko na magiging kapaki-pakinabang ka sa akin balang araw. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Alam ko yan. Ayos lang. Sa mundong ito, hindi naman ganoon karami ang mga taong nagkakagustuhan. Kadalasan, tulad ko, iisa lang ang nagmamahal. Para sa akin, kapag umibig ako, yun na yun. Hindi ako humihingi ng kapalit. Sige, naiintindihan ko. Kailangan mong umalis. Ngayon na, kung may kailangan ako, taken kita. Well, CJ, Aurora, handa na ang hapunan. Pinapatawag ka ni tatay. Aba, mukhang masaya ka sa sarili mo. Ano? Masarap ba ang sampal ni tatay? Sa pakiramdam. Aurora, huwag kang masyadong magmalaki. Isa ka lang inabando ng anak. At ako, ang kasama nila, sa loob ng mahigit 10 taon. Ikaw ay isa lamang, na iniwan ng sariling pamilya. Kaya sinusubukan mong mawalan ako ng tiwala sa kanila, at saka, umalis sa pamilyang Sterling. Mabilis kang umintindi. Ang payo ko, mag-impact ka na, at umalis ka na rito. Kung ganoon, ikaw ang mabibigo. Sa paningin ko, wala silang halaga. Ang tanging mahalaga sa akin, ay ang sarili kong buhay. Aurora, balang araw, sisiguraduhin kong lubusang masisira ka, at mapapalaya sa pamilyang Sterling. Tatay, ito ang paborito mong inihaw na baboy. Salamat, Melanie. Nanay, paborito mo, matamis at maasim na tadyang. Salamat, aking mahal na anak. Ryan, ito ay para sa iyo. palaging maalalahanin si Melanie. Marunong siyang mag-alaga sa kanyang kuya. Hindi tulad ng iba, nakain lang ng kain, walang kagandahang asal. Aurora, ano ang gusto mo? Kukuha rin ako para sa iyo. Huwag kang mahiya. Hindi na kailangan. Pasensya na, Aurora. Hindi ko sana dapat sinubukang paglingkuran ka. Hindi ko alam na ganito kalaki ang galit mo sa akin. Melanie,
Huwag mo nang pansinin ang mga walang kagandahang asal. Aurora, mabait lang naman ang kapatid mo. Hindi ba pwedeng magpakita ka ng konting pasalamat? Ginang Sterling. Mangyaring manahimik habang kumakain. Ito ay pangunahing lisensya. Sige, tama na ang lahat. Aurora, ang kumpanya ay magdaraos ng paglulunsad ng bagong produkto sa susunod na linggo. Sa office yung iyon, mga sosyal mula sa iba't ibang sektor ay naroroon. Balak kong gamitin ang office yung iyon upang magdaos ng piging ng muling pagsasama ng pamilya para sa'yo, upang formal na ipahayag ang iyong pagkakakilanlan sa lahat. Ano? Piging ng muling pagsasama ng pamilya, iyon ay magpapahayag sa buong mundo na si Aurora Sterling ang tunay na tagapagmana. Samantalang ako ay isang ampun na anak. Hindi. Victor, paano kung sa piging, ipakilala natin si Aurora bilang kakambal na kapatid ni Melanie? Una, maililigtas nito ang dignidad ni Melanie. At pangalawa, lalo pang magkakaroon ng ingay para sa pangalan ng mga Sterling. Mabuti, gagawin natin yon. Aurora, ano sa palagay mo? Wala akong tutol. Ang pagsasama ng paglulunsad at ng piging ng pamilya. Marunong talagang magmaneho ng media si Victor. Ngunit, napakahalaga ng piging na ito. Walang dapat magkamali. Kung hindi, si Melanie at ang iba pa, ay tiyak na sasamantalahin ang pagkakataon upang palayasin ako sa pamilya. Sa piging, inimbita ko ang mga maimpluwensyang tao mula sa bawat industriya. Kaya pagdating ng oras, lahat ay dapat ingatan ang inyong salita at gawa. Hindi natin kayang mawalan ng dignidad ng pamilyang Sterling. Tatay, huwag kang mag-alala, tatay. Nakarating na ako sa hindi mabilang na mga piging. Talagang hindi ko ikahihiya ang pamilyang Sterling. Ang problema lang, kakagaling lang ni Aurora sa probinsya. Malamang hindi niya kakayanin ang ganitong okasyon. Paano kung... Siguro, hayaan na lang natin siyang manatili sa bahay. Talagang hindi pwede. Ang piging ay magkakaroon ng sarili nitong ingay. Ang kapatid mo ang bida sa palabas. Hindi pwede na wala ang kanyang presensya. Ryan, para sa piging na ito, kung maganda ang ipapakita mo, bibigyan kita ng 10% ng shares ng kumpanya. Wow, daan-daang milyon iyon. Ryan, kailangan mong ibigay ang lahat. Mga shares. Paano kung makakuha rin ako? Hindi kaya iyon ang susi para matatag ang posisyon ko sa pamilyang Sterling. Tatay, kung ako rin ay naging mabait nung araw na iyon, may premyo rin kaya akong matatanggap. Huwag kang mag-alala. Basta't ikaw ay mabait. Pantay-pantay ang trato ko sa inyong lahat. Aurora, hintayin mo lang, mapapalayas ka rin sa bahay ng mga Sterling. Kaya ito pala ang panganay na anak ng mga Sterling na matagal nang nawawala. Ang ganda-ganda niya talaga. At ang kanyang aura, talagang nakalalamang kay Melanie, nang malayo. Aurora, hintayin mo lang. Paumanhin, may kailangan akong asikasuhin. Aurora, Anong ginagawa mo rito? inimbita ako, syempre, bilang isang sumisikat na bituin sa negosyo. Pero sa totoo lang, nandito talaga ako para tulungan ka. Kaya ko itong harapin mag-isa. Mga kasama, maligayang pagdating sa piging ng muling pagsasama ng pamilya ng aking anak. Aurora, Melanie, halika rito sa taas. Ito ang aming panganay na anak na nawawala sa loob ng maraming taon. Aurora Sterling. Siya ang kakambal na kapatid ni Melanie. Isa pa, ngayong araw rin ay ang pagpapakilala ng bagong produkto ng Sterling Group. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko ang bagong produkto ngayong araw. Ryan. Naku, nawawala ang IKEA drive. Nandoon sa USB drive na yun ang lahat ng mahalagang bagay para sa launch event. Paano kaya ito nawala? Wala akong ideya, tatay.
Siyempre naman, alam ko kung gaano kahalaga ang ESC drive na ito. Ay, naiwan ko pala sa backstage. Ginoong Sterling. Parang nakita ko lang, mukhang si Binibining Sterling, ang kumuha ng ESC drive. Kaya pala mukhang, ang yabang-yabang niya kanina. Kaya ito pala ang kanyang laro. Nasa akin nga ang USB drive. Hindi ako makapaniwala na ang tagapagmana ng mga Sterling ay maglulustay pala. Malinaw na ito ay pagtatangka na sirain. Ang event ng mga Sterling. Aurora, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Ang bagong produktong ito ang gawain ng buhay ni tatay. Paano mo ito ninakaw? Aurora, ano bang nangyayari? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako ang kumuha nito? Maniniwala ka ba sa akin? Ang ESC drive na ito ay natagpuan sa iyong sariling bag. Sabi mo hindi mo kinuha. Sino ang maniniwala dyan? Aurora, nakakalungkot ka talaga. Tingnan natin kung paano ka pa makakapagpakita ng dignidad sa pamilyang Sterling. Kung gayon, ating tingnang mabuti. Ang tunay na katotohanan. Mapapatunayan nito na ang ESC drive na ito ay hindi ninakaw ni Aurora. Mapapatunayan mo na inosente si Aurora. Nang biniktima si Aurora kanina. Sakto kong naitala yon. Hindi ko inakala na ang lalaking ito, sa kritikal na sandali, ay magiging kapaki-pakinabang pala. Nasaan siya? Hulihin siya. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo nito? Mamaya, ilagay mo ang ESC drive na ito sa bag ni Aurora. Kapag tapos na, bibigyan kita ng 500,000 dolyar. Hindi, walang nag-utos sa akin. Naiinggit ako kay Aurora. Pareho kaming nagsimula sa wala. Ngunit siya ay nagbago, tulad ng isang phoenix. Samantalang ako ay nananatili sa pinakamababa, naglalaban para sa bawat kapiraso. Hindi ko lang matanggap. Ang kasinungalingang iyon ay napakahina. Halatang halata na sina Melanie at Ryan ang biniktima ako. Ngunit, ngayon ay napakahalagang panahon para sa akin upang magtatag ng sarili sa pamilyang Sterling. Pag-uusapan natin ang kanilang kasalanan mamaya. Tatay, yamang ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kalimutan na lang natin ito. Mas mahalaga ang launch event. Tama si Aurora. Dalhin siya sa istasyon ng pulisya. At isuko. Saan ba nanggaling ang lalaking iyon? Kung hindi dahil sa kanya, si Aurora sana ay napalayas na sa pamilyang Sterling. Mga kasama, ang nangyari kanina ay isang maliit na insidente lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin ang launch event. Ito ang aming paparating na bagong produkto. Ang luha ng galaksi. Ibinibigay ko ang kauna-unahang luha ng galaksi na ito sa aking anak na babae. Aurora Sterling. Salamat, tatay. At ngayon, nais kong sabihin sa lahat tungkol sa malikhaing konsepto sa likod ng luha ng galaksi. Tatay, dahil ibinigay mo na ang unang luha ng galaksi kay Aurora, bakit hindi siya na lang ang magpakilala nito sa lahat? Probinsyano ka lang. Ano bang akala mo karapat-dapat kang magpaliwanag ng malikhaing konsepto sa likod ng luha ng galaksi? Nagpapahiya ka lang sa sarili mo. Gusto mo akong gamitin bilang pakulo mo. Sige, masaya akong tulungan ka. Ang malikhaing inspirasyon para sa luha ng galaksi ay nagmula sa isang amang nawalan ng anak na babae. Sa isang gabi ng tag-araw noong nawala ang kanyang anak, itinuro ng ama ang mga bituin sa langit at sinabi sa kanya, "Kapag ikaw ay nawala, ang mga bituin ang iyong mga parola. Gaano man kalayo ang iyong paglalakbay, susundan niya ang liwanag na iyon upang iuwi ka." Gayunpaman, matapos mawala ang kanyang anak, ang mga bituin sa langit ay naging luha ng ama. Patak-patak.
Tatay. Tama ba iyon? Oo. Eksaktong tama yan. Hindi ko alam na ang kwintas na ito ay may ganitong nakakatouch na kwento. Sa likod nito, Ang ama at anak na babae sa kwento ay kayo at si Binibining Sterling, hindi ba, Ginoong Sterling? Talagang hindi ko alam. Si Ginoong Sterling ay isang mabuting ama pala. Napaka-ipokrito ni Victor. Ginawa ko lang ng biglaan ang kwentong iyon. At naglakas loob pa siyang kumpirmahin iyon ng buong tapang. paano nangyari ito? Dapat ay mapahiya si Aurora. Pero ngayon siya na ang bida sa palabas. Aurora, ang galing ng performance mo ngayon. Talagang pinatunayan mo ang sarili mo. Lalo na nung ipinresenta mo ang segment ng luha ng Galaxy. Dahil doon, doble ang kinita ng Sterling Group sa isang gabi lang. Kaya napagpasyahan ko na ibigay sa iyo ang 10% ng shares ng kumpanya bilang gantimpala. Hindi pwede. Si Aurora ay isa lang, probinsyano. Kung ibibigay mo sa kanya ang shares, baka mawalan tayo ng lahat. At kapag nangyari yon, ang pamilya natin ang magdurusa. Oo, importante ang shares. Pero mga numero lang yan sa papel. Ang kailangan ko talaga ay ang control sa Sterling Group. Kapag nakuha ko na yon, matatag na ang pwesto ko sa pamilyang ito. Tatay, may punto ang kuya ko. Totoo na sa ngayon, kulang pa ako sa karanasan. Kaya, gusto kong magsimula sa departamento ng proyekto. At umakyat mula sa pinakamababa. Talagang hindi. Ang departamento ng proyekto ang puso ng kumpanyang ito. Hindi yan laruan mo. Ayaw mo rin. Ang ibig mong sabihin, sa hinaharap, kapag ibinigay na ni tatay sa'yo ang kumpanya, ikaw ang unang magtataboy sa akin sa pamilya. Mabilis kang umintindi. Bastos! Aurora, anak, huwag kang matakot. Tungkol sa kumpanya, ako mismo ang magtuturo sa'yo, unti-unti. Tingnan natin, kung sinong may lakas ng loob na pamuna sa'yo. Tatay, salamat. Sa pamilyang ito, ikaw lang ang tunay na kakampi ko. Tatay, gusto kong sumama kina Ryan at Aurora para matuto rin sa kumpanya at tumulong. Nasa high school ka pa. Unahin mo ang pag-aaral. Pero katulad ko si Aurora, nasa high school din siya. Pareho ba ang grado mo sa kanya? Ikaw naman, ang focus mo dapat ay kay Jason at sa pag-aayos ng relasyon nyo. Sa ganoon, magiging malaking tulong ka sa pamilya natin. Nanay. Ayan, alam ko na. Hindi ako tunay na anak ni nanay at tatay. Hindi ako karapat-dapat sa mga oportunidad, na tulad ni Ryan at Aurora. Oh, tama na. Huwag ka nang magsalita. Mahal, pumayag ka na kay Melanie. Sige. Pero Melanie, hayaan mong linawin ko. Ang kumpanyang iyan ay hindi amusement park. Kung magkakamali ka, ikaw ang una kong hahabulin. Alam ko, tatay. Sige nga, siguro pagod na ang lahat. Dapat kayong matulog. Ako'y nakakulong pa rin sa bahay na ito, ng mahigit 40 araw. Para mas ligtas, dapat kong gamitin ang gabing ito, para magsiyasat dito. Aurora Sterling, huwag mong isiping dahil lang, nagkagulo ka sa piging ngayon, ay maaari mong subukang kunin ang pwesto ko bilang tagapagmana. Hayaan mong linawin ko, huwag ka nang mangarap pa. Tandaan mo, sisiguraduhin kong mapapalayas ka sa pamilyang Sterling. Hindi ako nagsisimula ng away, ngunit ako ang magwawakas nito. Ryan Sterling, kung talagang kalabanin mo ako, hindi ako aatras. Ikaw. Kung may mahikang pagkakahanay dito, narito dapat ito. Ito ay isang masamang pagkakahanay para sa pagnanakaw ng buhay at panghihiram ng kapalaran. Kaya ang sakunang hinarap ko noong ako ay 18, ay gawa lahat ni Lian. Hiniram niya ang aking kapalaran para sa yaman at katayuan ng pamilyang Sterling. Kaya't ginamit mo ang buhay ko para bilhin ang lahat ng ito. Kukunin ko na lang ang lahat pabalik sa aking sarili. Binibining Sterling. Inilipat na ni Ginoong Sterling ang 10% ng company share sa'yo. Pakipirma dito, makakapagsimula ka ng tumanggap ng dibidendo sa susunod na buwan. Aurora, anak.
Nagbake ang nanay ng mga ito. Cupcakes para lang sa iyo. Sige, tikman mo. Heto. Halika, tikman mo. Sa totoo lang. Aurora, nakatanggap ka na ng company shares. Ngayon, tungkol kay Jason. Bakit hindi mo na lang hayaan kay Melanie siya? Pagkatapos ng piging, lumapit sa akin si Ginoong Cole at sinabi, gusto niyang si Aurora ang maging sa arranged marriage. Ano? Hindi ako sang-ayon. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto mo o ako ang gusto. Kahit na sina Melanie at Jason ay magkasamang lumaki, magkababata. Hindi siya aming tunay na anak. Kaya ang pamilya Cole pala, nalaman nilang hindi tunay na anak si Melanie. Kaya gusto nilang palitan ang mga nobya. Ginang Sterling, dapat tanungin mo ang pamilya Cole tungkol doon. Hindi naman sila tumutol dati, sa pagsasama ni na Melanie at Jason. Ngayon gusto nila akong ipares kay Jason. Hindi ba't nagpapatunay lang ito, na walang silbi si Melanie? Ikaw, Aurora Sterling, kailangan mo bang kunin ang lahat kay Melanie? Aurora, alam mo, mahina ang kalusugan ni Melanie, kaya nga namin siya inampon. Huwag naman sanang, pag-initan mo siya sa bawat pagkakataon. Bakit ko pa siya aalalahanin? Kukunin ko lang ang lahat ng nakuha mo sa pag-apak sa akin. Hanggang sa huling butil. Tatay, ayaw kong makinig. Pakakasalan ko si Jason. Ayon mismo kay Jason. Ako lang ang nasa puso niya. Oh, Sinta. Ito, Sinta. Huwag kang malungkot. Nasasaktan ang puso ng nanay mo kapag ganito ka. Tatay. Pakiusap, hayaan mo na si Melanie na pakasalan si Jason. ano ang magagawa ng aking pagsang-ayon? Ang mga Cole ang may gusto na baguhin ang kasunduan sa kasal. Aurora, nanay at tatay ay pumayag na sa kasal ko kay Jason. Ngayon, Aurora, alam kong hindi mo gusto si Jason, pero ang iyong kapatid ay wala nang iba kundi si Jason. Kaya paano kung Tatay, ang pamilya Cole ang unang pumili sa akin. Naisip ko na ito. Si Jason. Ay, magandang kapareha para sa alyansa. Medyo pagod na ako. Magpapahinga muna ako sa kwarto ko. kaya magpahinga ka na? Ikaw, magpakalma ka, pwede ba? Ryan, ano ang gagawin ko? Si Aurora ay determinado na agawin si Jason sa akin. Ayaw kong magpakasal sa isang estranghero para sa alyansa. Melanie, sabi ko sa'yo, ang pagpapakasal sa pamilya Cole ay hindi para sa katulad niya. Ryan, may plano ka? Tungkol naman kay Aurora, hindi lang basta, ibabalik si Jason para sa'yo. Titiyakin kong siya ay hindi na mananatili sa pamilyang ito. Julian. Ikakasal ka talaga kay Jason? Si Jason lang ba talaga o wala nang iba? Kung gusto mong makuha ang isang bagay, kailangan mo munang magbayad ng presyo. So, hindi mo talaga gusto si Jason? Sinusubukan mo lang talunin si Melanie? Hindi mo kailangang magdusa sa ganito. Matutulungan na kita ngayon. Nagsusumikap ako ng husto. Sana balang araw ako'y maging isang taong maasahan mo. Ang pamilya Sterling ay usapin ng buhay at kamatayan para sa akin. Kailangan kong harapin ito ng mag-isa. At ayokong iwan ang aking kapalaran sa kamay ng sinuman. Mula ng araw na iniligtas mo ako, handang-handa na akong ipagkatiwala ang buhay ko sa iyong mga kamay. Ang puso ng tao ay pabago-bago. Hindi ako susugal doon.
Para sa lahat ng nangyari noon, salamat. Pagkatapos nito, maghiwalay na tayo ng landas. Hindi na kailangang sumugal. Kung sakaling gusto mong lumingon, nandito lang ako, naghihintay. Aurora, nakita mo na ba ang post sa online na kumakalat? Anong post? Sabi sa post, kerida ka. At may mga litrato rin. Naabot na nga ito ng number 1 sa trending sa forum ng paaralan. Aurora, ang buhay mo, talagang palabas, ano? Aurora, wala kang hiya. Ang katulad mo, ay naglakas loob na may gusto kay Jason. Talagang curious ako, ano ba talaga ang itinuro sa'yo ni Master Elmsworth? Sa probinsya, wala kang kagandahang asal. Aurora, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tinuturuan ka ng kagandahang asal. Hinahanap mo yan. Aurora, ang lakas ng loob mong manuntok sakin. Tinawag mo akong ate, kaya tungkulin ko, na disiplinahin ang bunso kong kapatid. Aurora, hindi ka pa babayaan ni nanay sa ginawa mo. Mga magkapatid lang na nagtatalo. Bukod pa riyan, ampon na anak ka lang. Dapat nagpapasalamat ka sa lolo ko kung hindi niya sinabihan akong mag-ipon ng mabuting karma noong umuwi ako. Binali ko na sana ang mga binti mo. Aurora, pagsisisihan mo ito, sisiguraduhin ko yan. Hindi ba yan ang may impluwensyang tao mula sa forums? Hoy, huwag kang tatakbo. Halika, makipaglaro ka sa amin. Umalis ka. Sino ka ba? Ang ganda-ganda. Ang sama-sama naman ng bibig. Halika rito. Tulungan kitang linisin ang bibig mo. Multo. Aurora, ayos ka lang ba? Julian, sinabi ko na sa'yo dati, hindi kita maaaring magustuhan. Aurora, alam kong hindi mo ako gusto, pero hindi mo mapipigilan na magustuhan kita. Ikaw, ano ba ang nagustuhan mo sa akin? Pag-ibig sa unang tingin, hindi kita malilimutan. Ang post sa forum, inimbestigahan ko na. Ang nag-post noon ay sina Ryan at Melanie. Narito ang e-address at mga talaan ng transaksyon. At ang mga basag ulo kanina, sila rin ang umupa. Salamat. Aurora, huwag kang magpasalamat sa akin. Ang tatay ko. Paano mo siya nasaktan ng ganun? Nakakagalit ito. Tatay, umuwi na ako. Aurora Sterling. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Melanie. Bakit mo sinuntok si Melanie? Si Melanie, at ang mga kaibigan niya ang nangagrabyado sa akin. Lahat sila ay bumabulong at nakaturo sa akin. Natakot ako. Gusto ko lang tumigil siya sa pagsasalita tungkol sa akin. Hindi yan dahilan para saktan siya. Tingnan mo ang nagawa mo. Tingnan mo ang ginawa mo sa dignidad ni Melanie. Alam mo ba, kung ano ang sinasabi nila tungkol sa akin online? Ako ang nagpalaki kay Melanie. Hindi siya magsasalita ng ganoong kasama. Hindi siya nagsalita ng masama, tama. Kumakalat siya ng maliisyosong chismis tungkol sa akin. Aurora. Sige, sinaktan mo ako. Pero bakit kailangan mo rin akong siraan? Alam kong ayaw mo sa akin. Pero hindi mo pwedeng ibuhos lahat ng putik na ito sa akin. Hindi kailanman gagawa si Melanie ng ganoong bagay. Siguro may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan.
Walang hindi pagkakaunawaan dito. Paano ka naging ganoon ka-insensitive? Ang katahimikan mo ay pag-amin na rin. Humingi ka ng tawad kay Melanie. Ano naman kung alam mong ako yon? Anong gagawin mo? Kahit walang ebidensya, kailangan mo pa ring humingi ng tawad sa akin. Ang dapat humihingi ng tawad ay kayo. Tama na. Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Ano tong tungkol sa post sa forum ng paaralan? Ano ba ang nangyayari? Tatay, hindi ka rin naniniwala sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang nangyayari kasi, ang buong sitwasyong ito, ay lumala na. Tatay, may ebidensya ako. Nagkasabuat sila para ikalat ang masasamang chismis tungkol sa akin. Tatay, kasinungalingan yan. Pinag-iinitan niya ako. Tatay, peke ang mga litratong yun. Aurora, mahal. Alam ng tatay na nasaktan ka. Tungkol naman sa nangyari. Si Ryan at Melanie ang nagkamali. Talagang, papagbayarin ko sila. Subalit, nakita na ng mga call ang mga litrato. Kaya ngayon, tungkol sa kasunduang pag-aasawa, kailangan si Melanie na ngayon. Kaya, para sa kasunduang ito, kailangan kong tiisin na naman. Ganoon ba? Aurora, ang pakikipagkasundo ko kay Jason ay para lamang sa kapakanan ng pamilya. Aminado akong nagkamali ako ngayon. Sinusumpa kong hindi na ito maulit. Pakiusap, patawarin mo ako. Aurora, makinig ka. Si Melanie at Jason ay magkababata na sa loob ng maraming taon. Malalim ang samahan nila. Magkakaibigan ng ating mga pamilya sa loob ng ilang henerasyon. Hindi natin maaaring hayaan ang alitan ninyong magkapatid na makasira sa samahan ng ating mga pamilya. Gaya ng inaasahan ko. Lagi namang inuuna ni Victor Sterling, ang tubo. Aurora, alam ng tatay na ikaw ang pinakamakatwiran. Sigurado akong maiintindihan mo ang mahirap na sitwasyon ko. Di ba? Pero baka mas mabuti pa nga iyon. Kung gayon, magsamantalahan lang tayo. At wala nang utang na loob sa isa't isa. Aurora Sterling, mula nang bumalik ka, wala nang naging tahimik na araw. Ang pamilyang ito, kung alam ko lang, hindi ko sana dapat ibinalik ka sa simula pa lang. Pareho tayong tunay na anak ni nanay at tatay. Anong karapatan mo para hamakin ako? Ikaw, Ang dapat magpakasal sa pamilya ko ay ako talaga. Ampon na anak lang siya. Anong karapatan niyang makipagkompetensya sa akin? Kung hindi mo kami kayang tratuhin ng patas, bakit mo pa ako ibinalik? Sobrang pinaghirapan ko ito. Bakit lagi mo akong pinagkakaaitan ng pansin? Bakit? Bakit hindi mo lang ako mahalin kahit kaunti at ipakita mong may pakialam ka? Aurora, tunay na anak kita. Paano ko hindi iintindihin? Iintindihin ako. Si nanay, nagkaroon ba siya ng pakialam sa akin? Bakit niya ako binyuli sa eskwelahan? At sinampal ako ni Jason. Pero ang unang ginawa mo sa eskwelahan ay tinignan ang kalagayan niya. Melanie, Ako ang pinagkalat ng maliisyosong chismis. Pero ikaw ang nag-alaga sa nagkalat ng chismis. Samantalang ako ang sinisi mo nang hindi man lang makinig sa panig ko. ikaw ang nakipagtalo kay Melanie. Alam mo ba kung paano niya sinira ang reputasyon ko? At gusto mo pa akong maging mas mabait? Gaano pa ako dapat kabait? Hanggang saan pa ba ako dapat pumunta bago ka masiyahan? Kung mahal na mahal mo ang pag-aalaga sa anak ng iba, bakit mo pa ako ipinanganak? Aurora, nagkamali ako. Aurora, tama na. Ikaw ang dapat tumigil. Ryan, ikaw, magkadugo tayo. Pero hinayaan mong iba ang mang-insulto at bamyuli sa akin. Hindi mo man lang ako itinuring na tunay na kapatid. Anong karapatan mo para sigawan ako? Aurora, kung may problema ka, sa akin mo idaan. Huwag mong idamay si Ryan. Melanie, tigilan mo na yan. Nagpapaka-sweet-sweet ka. Pero lagi mo akong tina-target. Ikaw ang naghahasik ng away sa pamilya namin. Ginagawa mong galit sa akin ang lahat. Ano bang nagawa ko para tratuhin mo ako ng ganito? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Aurora, pasensya na. Nagkamali ako. Sinusumpa ko, hindi ko na ulitin. Mapapatawad mo ba ako?
Hindi ko kailanman patatawarin ang mga nanakit sa akin. Bawat sakit na dinanas ko, babayaran ko ng 10 ibayo. Aurora, dito na. Ito matatapos. Pangako ko sa'yo. Hindi na kita pahihirapan. Muli. Tatay, mula nang umuwi ako, ipinangako mong hindi mo ako pahihirapan. Pero kinabukasan, siya ang nanguna sa pambubuli sa akin. Huwag mong gamitin si Ginoong Sterling para takutin ako. Binabalaan kita, Aurora. Kung bubulihin mo ulit si Melanie. Ngayon, ang reputasyon ko'y wasak na wasak. Kailangan kong panoorin ang iba sa akin. Napakasalan ang nobyo kong dapat ay akin. Tatay, ang pagiging anak mo, puro hirap lang ang naranasan ko. Aurora, hindi ba't gusto mo talagang mag-intern sa kumpanya? Ngayon na ang pagkakataon mo, ang mga proyektong foreign partnership ay tumatakbo na. Gusto kitang gawing project lead. At higit pa riyan, binibigyan kita ng 10% ng shares ng kumpanya. Tatay, ikaw. Nanay, hindi ba't ipinangako mo na para sa akin ang 10% shares? Victor, ang 10% shares na iyan ay direktang nakakaapekto sa voting power mo sa board. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Si Aurora ang tunay kong anak. Mula ngayon, hindi ko na siya pahihirapan pa. Tatay, hindi ko naman hiniling ang anumang kabayaran. Akala ko, ang paghahanap kay nanay at tatay ay nangangahulugang may magmamahal sa akin. Pero ngayon nakikita ko na, niloloko ko lang ang sarili ko. Hindi na ako mag-asa pa. Dapat na lang akong umalis sa pamilyang Sterling. Aurora, ikaw ang anak na pinaghirapan kong mahanap at iuwi. Pangako ko sa'yo. Mula ngayon, lahat ng bagay sa bahay na ito ay para sa'yo. Ang bruhang iyon ay nagpapanggap lang. Salamat, tatay. Sa tingin ko, dapat na akong magpahinga. Sige. Hindi ako magsesettle sa isang piraso lang. Gusto ko ang lahat. Melanie, Victor, binigyan mo lang si Aurora ng 10% ng shares. Masyadong padalos-dalos yon. Matagal na sa bahay si Aurora. At marami na talaga siyang pinagdaanan. Pero hindi mo basta-basta maibibigay ang 10% ng shares. Kapag nagpakasal siya balang araw, mapupunta lang ang shares na iyon sa ibang pamilya. Ang babaeng yun, si Aurora, ay mabait naman ng puso. Kung maayos lang natin siyang itrato mula ngayon, makukuha rin natin ang shares pabalik. Ang talagang kinakatakutan ko ay si Ryan. Ano naman kay Ryan? Ang batang yun. Paulit-ulit sa mga kalokohang ginagawa. Talagang nag-aalala ko na, hindi niya kayang pangatawanan ang Sterling Group. Magandang bagay na may Aurora na magiging hamon sa kanya. Sa tingin ko, maganda yun. Bata pa siya, kailangan lang natin siyang turuan ng may pasensya. Well, si Melanie. Talaga bang itinuturing mong anak si Melanie sa sarili mo? Mula ng araw na dinala ko si Melanie sa bahay, tinuring ko na siyang tunay kong anak. Sige, kung ganun. Kapag nagpakasal siya, bigyan mo siya ng malaking dote para hindi siya hamakin ng mga call. CJ, Oh, isa pa. Tungkol naman kay Aurora, subukan mong maging mas mabait sa kanya mula ngayon. alam ko. Victor Sterling, Lian Sterling, Ryan Sterling. Susunod, paalisin ko kayong lahat sa Sterling Group at kukunin ko ang lakas ng buhay na karapat-dapat sa akin. Melanie, Ryan, paano nangyari na si Aurora ang naging project lead? May sarili siyang magarang opisina. Samantalang ako kailangan magsimula sa pinakamababa. Bilang intern, kapag mas mataas ang posisyon, mas mabigat ang responsibilidad, at mas malaki ang puwang para magkamali. Ryan, ang ibig mong sabihin, Umaasa ang mga dayuhang kasosyo sa kasunduang ito sa mga Sterling. Kung may malaking pagkakamali sa proyekto na magdudulot ng malawakang pinsala, saka tayo kikilos para mapatanggal si Aurora. hindi. Gusto kong tuluyan siyang mawala sa pamilyang Sterling. Ryan, paano mo balak gawin iyon? Sasaktan natin siya sa pinakamasakit na bahagi. Binibining Sterling, para sa meeting sa loob ng kalahating oras. Kailangan namin ang mga pangunahing file ng kliyente. Alam mo, Napaka-confidential nito. Ipapadala ko ito kaagad.
Walang dapat makaalam nito sa labas ng kwartong ito. Nauunawaan ko. Wala akong sasabihin kahit kanino. Ryan, nagawa ko na ang ipinagawa mo sa akin, tapos na ang lahat. Magaling, nai-transfer na ang pera sa account ng asawa mo. Umalis ka na agad sa kumpanya, huwag kang mag-alala. Aalis na ako. Tatay, Ginoong Martinez, anong nangyayari? Aurora, may lakas ka pa ng loob na magtanong. Nalik ang core data ng kumpanya tungkol sa mga kliyente natin. Kumakalat na ngayon sa internet. Aurora, alam kong galit ka kay Ryan at na-spoil ako ni nanay at tatay. Pero kahit gaano ka kagalit sa pag-leak ng company secrets para makaganti sa amin. Imposible yan. At isipin mo ang laki ng tiwala sa'yo ni tatay at Ginoong Martinez. Talagang mas pabigat ka kaysa sa naitutulong. Binibining Sterling, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Pasensya na. Hindi lang ako kasing galing na artista ni Melanie. Ang galing-galing niyang magpanggap. Aurora, bantayan mo ang tono mo. Tatay, Ginoong Martinez, bigyan niyo po ako ng 5 minuto. Bibigyan ko kayo ng kasiyasang resolusyon. Aurora, ano, akala mo mapang-aping sihi ka? At maaayos mo lahat yan sa loob ng 5 minuto. Aurora, kung nagkamali ka, kailangan mong panagutan. Wala kang mapapala sa pagpapalipas ng oras. Ginoong Martinez, tungkol sa insidenteng ito, ang pamilyang Sterling, ang mananagot. Tama na. Kailan ka naging tagapagsalita ng pamilyang Sterling? Tatay, pinoprotektahan mo pa rin si Aurora. Ano ang sasabihin natin kay Ginoong Martinez? Ginoong Sterling, ang insidenteng ito ay ganap na resulta ng mahinang pamamahala sa loob ng Sterling Group. Sa Sterling Group, hindi mo sinusubukang umiwas sa responsibilidad, di ba? Ginoong Martinez, kami pong mga Sterling ay tatanggap ng aming responsibilidad. Walang duda dyan. Gusto ko lang malaman ang buong katotohanan bago tayo magsumbatan. Puta, hindi kita hahayaang magkarangan ng pagkakataong makabangon mula rito. Tatay, sinasabi mo bang ang nagtapon ng impormasyon ay maaaring mula sa panig ni Ginoong Martinez? Ginoong Sterling, ano ang gusto mong ipahiwatig? Dumating ako rito ng may mabuting hangarin upang makipagtulungan sa Sterling Group. Kayo ang nagkamali. At ngayon ay gusto ninyong isisi ito sa akin. Ginoong Martinez, ako, si Victor Sterling, ay nasa negosyo sa loob ng maraming dekada. Ang reputasyon ko ay laging nakaugat sa integridad. Maasahan mo, ang bagay na ito ay lubusang imbestigahan. Wala akong oras para makinig sa inyong pagtatalo. Ang problema ay nasa inyong mga Sterling. Kayo pong mga Sterling, ang dapat na mananagot ng lubusan. Pasok siya. Bitawan niyo ako. Binibining Sterling. Ayon sa inyong utos, nahuli namin siya sa ilalim ng garahe. Narecover na ang kanyang kasaysayan ng chat. Aurora, hindi ba't ito ang iyong assistant? Ano ang nangyayari rito? Hoy, binabalaan kita. Iligal na pagkakakulong ito, isasakdal kita. Bago mo kami Isaac Doll, hindi ba dapat magpaliwanag ka muna? Paano mo ipapaliwanag ang dagdag na $1,000,000 sa account ng asawa mo? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Tatay, siya ang nagtapon ng impormasyon. Aurora, kawawa naman ang assistant mo. Araw-araw mo siyang pinagsasamantalahan. At kapag may nangyaring mali, siya ang sinisisi. Tatay, may tao sa kumpanyang gustong sirain ang pakikipagtulungan natin kay Ginoong Martinez para protektahan ang kumpanya at ang seguridad ng proyekto. Kailangan muna nating hanapin ang taksil. Naglolokohan lang kami. Huwag mong seryosohin yon. Talagang hindi ka aamin hanggat hindi ka nahuhuli sa akto. Mukha kang taksil. Matagal na kitang pinaghihinalaan. Anong ebidensya ang meron ka? Anong karapatan mo para kulungin ako? Aurora, paano mo ba talaga napaghinalaan siya? Ha? Huwag mong sabihin na siya lang ang sinisisi mo. Aurora, nalabas ang core data ng kumpanya. Katotohanan yan. Siya, ang assistant mo, di ba? Paano ka
Posibleng walang kasalanan. Aurora, sa ngayon, kahit gustong takpan ka ni tatay, nasa desisyon ni Ginoong Martinez at ng board ang huling pasya. Ito pala ang dakilang plano mo para suhulan ng aking assistant. Iyan ang laro mo. Pero naisip mo ba kung bakit? Kahit alam kong mukhang kakaiba siya, pinili ko pa ring ibigay ang mga core client file ng proyekto sa kanya. Tatay, Ginoong Martinez, ang mga client file na ibinigay ko sa kanya ay pawang peke. Ang nalik ay ganap na huwad. Aurora, ikaw, nagsinungaling ka pa sa sarili mong assistant. Kaya alin ba talaga? Nadaya ka na ba noon? O isa ka lang talagang sinungaling mula pa sa simula? Ang negosyo ay isang larangan ng digmaan. Hindi ka dapat magpabeya. Sa mundong ito, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko ay si tatay. Iyan ang aking anak. May apoy ka sa puso, tulad ko noong araw. Binibining Sterling, matapang at uso ka. At maingat. Ginoong Martinez, salamat sa iyong tiwala sa mga Sterling. Ipinapangako ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat upang matiyak ang matagumpay na pagkumpleto ng proyekto. Ginoong Sterling, ang proyektong ito ay hawak ni Binibining Sterling. Kaya wala akong alinlangan. Ang trending topic ngayong araw. Ito ay talagang nagbigay sa ating proyekto ng libreng head start. Salamat, Ginoong Martinez. Aurora, ang mga partnership project sa mga dayuhang kumpanya, ako'y aatras na sa mga iyon. Mula ngayon, ikaw ang may buong kapangyarihan. Tatay, kakapapasok ko lang sa kumpanya ang paghawak agad sa malalaking proyekto. Baka hindi ito magustuhan ng iba. Kayo ay kapwa-miyembro ng pamilyang Sterling, isa sa mga tagapagmana. Sino ang mag-aaklas? Tatay, sabi mo ako ang tanging tagapagmana. Ginoong Sterling, ito ay usapang pampamilya. Kaya ako muna'y alis. Paumanhin sa pangyayari, Ginoong Martinez. Ingat po, Ginoong Martinez. Simula bukas, itinatalaga ko si Aurora bilang general na manager. Tungkol sa iyo, suspendido ka. Umuwi ka at pag-isipan mo ang ginawa mo. Ano? Bakit? Dahil ako ang iyong ama. At dahil ako ang chairman ng Sterling Group. At dahil sa ginawa ninyong dalawa, ngayong araw. Kayong dalawa ay kumilos na parang mga taong abusado sa kapangyarihan. Ano kaya ang iniisip ngayon ni Ginoong Martinez tungkol sa pamilya natin? Kayong dalawa ay nagtulungan para ipiit si Aurora. Kung nagtagumpay sana kayo sa mga paratang kay Aurora na manatili, baka nirespeto ko pa kayo. At ang resulta? Sinubukan mong mandaya, mas lalo ka lang napahamak. Aminin ko, curious din ako. Tungkol sa ginawa ni na Ryan at Melanie. Saktan mo ang kalaban ng 1,000 puntos. Pero ikaw ang nasaktan ng 10,000. Bihira lang makakita ng ganyan. Tumigil ka. Tatay, ibibigay mo ba talaga ang kumpanya kay Aurora? Hindi ka ba nag-aalala na ang Sterling Group ay mapupunta sa kamay ng isang dayuhan? Mas mabuti pa yun kaysa ikaw ang magpapabagsak nito. Aurora, umalis ka dito. Ikaw ang aalis. Tatay, Ikaw, hindi mo pa ba naiintindihan kung ano ang mali mong ginawa? tatay. Maaari kong ipaliwanag ang lahat ng ito. May pagkakaiba ang pagpapaliwanag at pagdadahilan. Aurora, manahimik ka. Ang buong pangyayari ngayong araw. Ikaw ang may pakana nito, di ba? Maaari kang magnakaw ng 1,000 araw. Ngunit hindi mo kayang magbantay laban sa isa ng 1,000. Mahusay ang ginawa ni Aurora. Ngunit ikaw, ibang usapan ka. Bilang tagapagmana ng Sterling Group, wala kang kahit katiting na sentido de responsibilidad. Ang tanga-tanga mo, na inuna mo ang iyong sariling makasariling interes, kaysa sa kapakanan ng kumpanya. Tatay, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako, pangako. Pakiusap. Tingnan mo ang itsura mo. Isang malaking kahihiyan ka. Tatay, alam ni Ryan na nagkamali siya. Pakiusap, patawarin mo siya. Aurora, mula nang bumalik ka, ninakaw mo na ang lahat ng pagmamahal at atensyon ni nanay at tatay. Pagkatapos, ninakaw mo ang nobyo mismo ni Melanie. At ngayon, ang pinupuntirya mo na ang aking posisyon bilang tagapagmana. Ano ba talaga ang gusto mo? Ryan, hindi ko ito kinukuha. Walang silbi ka talaga.
Ibinigay mo lang ang lahat sa akin nang walang kahirap-hirap. Ikaw, Tatay, 2 taon nang nagtatrabaho si Ryan sa kumpanya. Nang buong sikap, may halaga din naman yon, di ba? Kakakasali lang ni Aurora sa kumpanya. Wala pa siyang nagagawang anuman. Paano siya magkakaroon ng respeto? Eksakto. Tatay, ang kasunduan kay Ginoong Martinez. Sa ibabaw, siya ang nagtapos ng kasunduan. Ngunit sa totoo lang, alam ng lahat sa kumpanya na ikaw ang nasa likod ng lahat. Ngunit siya, si Aurora, ay nagpanggap lang na matamis at masunurin sa harap ni Ginoong Martinez. Hindi rin ako naniniwala. Tatay, Anak mo rin ako. Bakit hindi mo ako bigyan ng kahit isang pagkakataon? Masyado ko talagang minaliit kung gaano kahalaga ang dalawang ito kay Victor. hinihiling ko ng isang patas na kompetisyon kay Aurora. Ginoong Sterling, ang SEC ng Zenith Tech, Ginoong Julian Croft, ay narito upang pag-usapan ang isang pakikipagtulungan kay Binibining Sterling. Julian Croft. Ang batikang tech prodigy na yun, na sumabog sa industriya nitong nakaraang mga taon, ang umasenso na bituin sa mundo ng tech. Wala po si Binibining Sterling. Nandito po siya. Anong nangyayari rito? Dalo niyo ang tatlong to. Tatay, isang pagkakataon pa po, pakiusap. Kaya kong magbago pangako. Ginoong Sterling, inaamin ko po, nagkamali ako. Pakiusap, kahabagan niyo po kami. Tatay, pakiusap, bigyan niyo pa ng pagkakataon si Ryan. Dalo niyo sila. Tatay, Ryan, Ginoong Croft, paumanhin po sa eksenang yun. Ang pakikipagtulungan ko sa mga Sterling ay nakasalalay ng buo sa kakayahan ni Binibining Sterling. Aurora. Kailangan mo bang itulak sina Ryan at Melanie sa kamatayan? Ipinanganak si Ryan na may tadhana ng isang gastador. Si Melanie naman ay itinakda para sa isang malungkot na buhay. Kung hindi dahil sa iyong paggamit sa lakas ng buhay ko upang buhayin ang mga Sterling. Magkakaroon kaya sila ng 20 taon ng kayamanan. Ikaw alam mo ang lahat. Anong nangyari? Takot. Sa lahat ng mga taong ito. Sa bawat pagkakataon na nagigising ka mula sa isang bangungot, hindi mo ba nakikita ang batang yon, ang iyong itinali sa puno? Ako ang may kasalanan noon. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pero inosente sila. Hindi mo ba pwedeng pakawalan sila? Kung pakakawalan ko sila, sinong magpapakawala sa akin? Lian. Kasalanan mo itong lahat. Iniwan mo ako. At inampon si Melanie. Tinrato mo siya, na parang tunay mong anak. Akala mo ba sa paggawa nito? Makakalimutan mo ang sakit ng pagpatay sa sarili mong anak. At makakalimutan mo ang iyong mga kasalanan. Hindi totoo yan. Eh bakit hindi mo ako kayang tingnan? Bakit, mula nang ako'y bumalik? Kitang-kita ang pagtatangi mo sa kanya. Paalala ba ako sa'yo? Palagi. Na ikaw ang pumatay sa sarili mong anak gamit ang iyong sariling kamay. Aurora. Magiging mabuti sa'yo ang nanay mula ngayon, pangako. Nakikiusap lang ako. Napakawalan mo sila. Huli na. Ginamit mo ang buhay ko para atali ang kapalaran ng pamilyang Sterling. Kung pakakawalan ko sila, mamamatay ako. Ngayon, sino ang pipiliin mo? Paano ito nangyari? Bakit? Bakit ito nangyayari? Kasalanan mo itong lahat. Anong karapatan mong umiyak? Ako. Lahat ng meron ang pamilyang Sterling ngayon ay binili ng buhay ko. Ngayon, kinukuha ko itong lahat gamit ang sarili kong kamay. Nanay, handa ka na ba sa aking paghihiganti? Aurora. Pasensya na. Noon, nabankrupt ang negosyo ng tatay mo. Wala talaga akong ibang choice. Kasalanan ko itong lahat. Aurora. Nakikiusap ang nanay sa'yo. Nabigyan mo ng pagkakataon ang kapatid mong lalaki at babae na mabuhay. Hindi ako kasing walang puso mo. Laging nanghihingi ng kamatayan ng iba. Aurora Sterling, anong ginawa mo sa nanay ko?
Ryan, hindi yan ang nangyari. Nanay, ayos ka lang ba? Hindi namin hahayaang may mangyari sa'yo. Aurora, dapat sana, hinayaan na lang kitang mamatay doon. Ryan, kapatid mo siya. Nanay, isang kapatid lang ang meron ako. Melanie Sterling ang pangalan niya. Ginang Sterling. Bakit kaya ayaw tanggapin ng anak mo, na ako ay kapatid niya? Aurora, ninakaw mo ang pwesto kong tagapagmana. Magbabayad ka para dito. Nanay, 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 Aurora, nanay, kung may mangyari man sa nanay ko, isasama kita sa kanya. Ginoong Sterling. Narinig mo ang lahat, di ba? Aurora, ngayon, hindi mo na ako matawag ng tatay? Noong una akong bumalik, may pag-asa pa ako sa'yo. Sayang lang. Wala akong koneksyon sa pamilyang ito. Tungkol sa nangyari noon. Hindi na natin kailangan pag-usapan ang nakaraan. Alam mo namang mabuti na si Melanie ay isang pasaway at si Ryan ay isang bully. Pero hinayaan mo pa rin silang apihin ako. Hindi ba't dahil lang sa akala mo na ikaw ang pinuno ng pamilyang Sterling at magagamit mo ang kapangyarihan mo para pilitin akong sumunod sa'yo? Nagkamali ako. Ano ang gusto mo? Para iwanan mo na ang pamilyang Sterling? Mali ang pagkakaintindi mo. Lahat ng meron ang pamilyang Sterling ngayon. Binayaran ko iyon gamit ang sarili kong lakas ng buhay. Wala kang karapat-dapat na tagapagmana. Dahil, pinalaki mo si Ryan, na maging walang silbi. Si Melanie ay tanga at mapanira. Ikaw ang personal na sum-iris sa kinabukasan ng pamilyang Sterling. Ang buong Sterling Group. At ang mahigit 10,000 empleyado nito. Hindi ko hahayaang wasakin mo ang mga Sterling. Well, hindi na ito nakasalalay sa'yo. Ginoong Sterling. Ako pa rin ang chairman ng Sterling Group. Ako ang pinakamalaking shareholder. Dahil magkakalat ang equity. Wala ka nang ganap na kapangyarihan. Aurora. Pamilya pa rin tayo, sa huli. Kailangan mo bang ituloy? Hanggang dito. Ang utang mo sa akin ay malapit ng bayaran. Ito ay karma. Aurora. 20 taon ko nang pinamunuan ng mga Sterling. Inakay ko ang grupo sa 3 krisis pampinansya. Sino ka para tanggalin ako? Dahil mismo sa iyong 20 taong konserbatibong mga estratehiya, ang nagkawala sa mga Sterling ng 3 pagkakataon para sa pag-upgrade ng industriya. Noon lamang nakaraang taon, ang net profit ay bumagsak ng 27%. At lahat ng 5 proyektong ibinigay mo kay Ryan ay nauwi sa pagkalugi. Victor, tama ba ang mga bilang na ito? Eh ano kung totoo yon? Eh ano ngayon? Ako pa rin ang may hawak ng pinakamalaking block ng shares. Ganoon ka ba? Nang katiyakan. Paumanhin sa pag-abala, mga kasama. Kakatanggap ko lang ng kumpirmasyon mula sa exchange tungkol sa istruktura ng equity. Kasama ang 11% hawak sa trust ng Zenith Tech at ang 15% inilipat ni NJ Lion Sterling. Sa kasalukuyan, si NJ Aurora Sterling ay may hawak na 39% stake. Siya ang pinakamalaking shareholder ng Sterling Group. Lian, paano niya nagawa ito? Mula ng araw na hinayaan mong makalusot si Ryan sa pandarambong ng pondo ng proyekto, ang mga Sterling ay nagsisimula ng mawala sa iyong kontrol. Ako ay nagmumungkahi na. Alisin si Ginoong Sterling bilang chairman at palitan siya ni Emma Sterling. Ryan, anong ginagawa mo rito? Dalhin siya palayo. Wala na ako. Sa ganitong sitwasyon, walang paraan para makagawa ako ng anteng-anteng. Aurora, ginawa ko ang aking takdang aralin.
Alam mo, noon sa probinsya, nag-apprentice ka kay Master Elmsworth. Natutunan ang mahiwagang sining ng pagguhit ng anting-anting. Buti na lang at matalino ako, na ipinagapos ang iyong mga daliri ng mahigpit. Ngayon, hindi ka na makakagawa ng iyong mga anting-anting, di ba? Ryan, ang pagdukot ay isang malubhang krimen. Kung pakakawalan mo ako ngayon, maaari kong ipagpanggap na hindi ito nangyari. Bruha ka. Bakit hindi ka nalang nalanta sa probinsya? Bakit kailangan mong bumalik para makipag-agawan sa kapalaran ng pamilya? Kumalma ka lang. Ang mga sterling at ang iyong 10% bahagi ay magbibigay sa iyo ng komportableng buhay habang buhay. Tumahimik ka. Lahat ng pag-ari ng mga sterling, dapat sa akin ang lahat ng ito. Lahat-lahat. Bakit ba sa'yo na napunta ang lahat ngayon? Sa anong karapatan? Kapag wala ka na, lahat ng pag-ari ng mga sterling ay babalik sa akin. Mamatay ka na. Tapos na ang lahat. Tinawag ko na ang pulisya. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Julian, salamat. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Aurora, anak ko. Sa wakas, nabago mo na ang iyong kapalaran. Ngayon, isa na lang ang hakbang natin. Kapag nasira na natin ang mahikang pagkakahanay sa villa, mapuputol na natin ang koneksyon mo sa kapalaran ng mga sterling. Mga ilang buwan pa lang. Parang nagbago na ang lahat. Aurora, nag-aalangan ka na ba? Hindi. Sabi ko sa'yo, hindi ko hahayaang makatakas kahit isang tao na nanakit sa akin. Aurora, pwede bang i-withdraw mo ang mga kaso laban kay Ryan? I-withdraw. At bakit ko gagawin yun, kung hindi dahil kay Julian? Patay na sana ako, sa kamay ni Ryan. Melanie, hayaan mo na. Huwag mong pilitin ang kapatid mo ng ganoon. Ngayong bumagsak na ang pamilyang Sterling, ito, ang eksaktong gusto kong makita. Aurora, alam naming mali kami. Mapapatawad mo pa kaya kami? Ang ginawa niyo sa akin. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Mula ngayon, tapos na ako sa inyo at sa mga Sterling. Aurora, handa na ang mahikang pagkakahanay. Halika rito. Aurora, Ang ilang bagay, kapag nawala na, tuluyan ang mawawala. Mula ngayon, sa wakas, mabubuhay na ako para sa sarili ko.